Pamagat. Iniligtas ako ng tikbalang mula sa aswang. Hello po, matagal nyo na po akong tigapakinig. At buti naman ay nag-post na po ulit kayo. Dahil gustong gusto ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan at alaala na dadalhin ko na hanggang sa aking kamatayan. Isa po akong teacher sa Samar. At ang eskwelahan na pinapasukan ko ay medyo may kalayuan sa aming bahay, na halos 30 minutes po na biyahe para lang makarating lang doon. Mapuno at nakakatakot po yung lugar namin. Kaya naman po ang mga tao dito ay nasa kanya-kanyang bahayan na kapag pasapit na ang kadiliman. Lalo na at maingay ang balita ngayon patungkol sa isang aswang na kumikitil ng buhay malapit sa aming lugar. "3 AM nang gumising po ako para maghandang pumasok. Medyo maaga po ako ngayon, sa kadahilan ng may gaganapin kaming okasyon at patimpalak sa aming eskwelahan. Masaya ang okasyon at ang mga palaro na ginawa ng aming eskwelahan para sa aming mga estudyante. At kitang-kita naman na nagustuhan nila ito. 4 PM nang matapos ang okasyon at kasabay nito ang pag-uwian ng mga estudyante. Ako naman ay tumulong sa paglinis at pagpupulot ng mga kalat. At pagtapos nun ay naalala ko na kailangan ko pa palang tapusin ang pag-check sa mga project at quiz ng mga estudyante ko. 6:30 PM. Uy, Sir Joseph, tama na yan, nasobrahan ka na sa sipag. Mag-aalas 7 na. Bahala ka, malayo pa naman yun sa inyo. Pag kinain ka ng aswang sa daan, walang makakarinig sa'yo. Sabi ng kaibigan kong teacher na nakatira lang sa malapit. O sige, ito na nga po, uuwi na. Paglabas ko ng classroom ay medyo natakot ako. Dahil wala nang tao sa paligid at madilim na rin. Grabe, sobrang dilim naman. Ba't di ko kasi naalala na meron nga palang kwento ng aswang malapit sa amin? Dito na lang kaya ako matulog? Bulong ko sa aking sarili. Bahala na, bibilisan ko na lang yung pagpapatakbo. Sumakay ako ng motor at humarurot paalis ng eskwelahan. Pagdating ko sa bandang gubat ay may narinig agad akong isang "Sst! Sst! Sst!" Literal po na kinalibutan ako ng mga oras na yun. Kaya naman hindi ko na ito nilingon at nagpatuloy na lamang sa pagmomotor. Ilang mga minuto ay narinig ko ulit ito. Ngunit ngayon ay may kasama ng tawa. Gustong gusto ko na pong bilisan ang pagpapatakbo ng motor ko. Ngunit medyo delikado po kasi yung lugar ko ngayon, kaya baka mapahamak lang ako. Ngunit nagbago ang lahat ng pananaw kong iyon nang tumalon sa harapan ko ang isang nakakatakot na aswang. Napahinto po ako sa takot nun at nang huminto ako ay bigla itong nagsalita ng may malalim na boses. Bakit hindi mo naman ako pinapansin, iho? Gusto lang naman kitang gawing hapunan .
Pagkasabi ng katagang gusto niya akong gawing hapunan, ay bigla kong binaling ang motor ko sa kabilang daan. Hindi ko po alam kung ano ang daang iyon, ngunit wala na po akong pakialam. Kahit maligaw ako, basta makalayo lang sa aswang na yun. Naririnig ko sa malayo ang kaluskos na paghabol ng aswang sa akin. Hindi ko na ito pinansin at nagpatuloy na lang. Ilang minuto ang nakalipas ay napansin ko na parang paulit-ulit na lamang ang dinadaanan ko. Saglit lang. Parang 4 na beses ko nang nakita yung punong yun ah. Tsaka yun pa. Yung pang malaking bato na yun. Sigurado ko yun eh. Bulong na sabi ko sa aking sarili. Napansin ko rin na nawala na ang aswang na sumusunod sa akin. Dahil dito ay tumigil muna ako at nag-isip. Ano bang nangyayari sa lugar na to? Lord, gusto ko lang pong makauwi, please. Psst! Namiss mo ba ako? Biglang tumalon at bumaba sa harapan ko ang aswang na kanina ay humahabol sa akin. Ang hirap mo din habulin ha? Dahil pinagod mo ko, ay medyo pahihirapan ko ang pagkamatay mo. Medyo lang naman. Halika dito. Hinawakan ako ng aswang at kinaladkad palayo sa aking motor. Nagsisigaw ako at nagmamakaawa na palayain na ako ng aswang. Tulong! Tulong! Nagmamakaawa ako. May mga estudyante pa akong kailangan turuan, parang awa mo na, pakawalan mo na ako. Manahimik ka. At baka dito pa lang ay baliin ko na yung leeg mo. Anong ginagawa mo dito sa teritoryo ko, pangit na aswang? Oh, isang tikba lang. Kaya naman pala hirap na hirap akong habulin tong tao na to. Dahil pala yun sa engkantasyon mo. Huwag ka mag-alala. At papaalis na rin naman ako. At pwede ka nang bumalik sa pagkakatulog mo, pangit na kabayo. At sa tingin mo makakalabas ka pa ng buhay dito, aswang? Mabilis na tumakbo ang tikbalang at sinakal ang aswang. Hinampas niya ang ulo at ang katawan nito sa malaking puno. At kaagad nilamon ng puno ang aswang. Rinig na rinig ko ang nabubulunan sa dugo na sigaw ng aswang. At nagpupumilit itong makalabas mula sa pagkain sa kanya ng puno. Ngunit kahit anong pagpupumiglas niya ay tuluyan siyang kinain ng katawan ng puno. At nawala ang aswang na parang bula. Pagkatapos nun ay tumingin sa akin ng tikbalang. At pagtingin niya sa akin ay alam ko na ako na ang susunod niya. Pumikit na lamang ako sa kadahilanan kung yung aswang nga ay walang nagawa sa kanya, ay paano pa ako na simpleng guro lamang. Biglang nagsalita ang tikbalang ng, Tumayo ka dyan, guro. At umalis ka na dito bago pa magbago ang isip ko. Pagbibigyan kita ngayon sa kadahilanang tinuturuan mo ang iyong mga estudyante na maging mapagmahal sa kalikasan. Ngunit hindi dahil tinulungan kita ay magkaibigan na tayo. Sa oras na gambalain mo ulit ang lugar na ito ay magagaya ka na sa lapastangang aswang na yon. Tumayo ako at sumakay ng motor at nagpatuloy na umalis. Napansin ko rin po na kahit hindi ko po alam kung nasan ako,
ay parang tinulungan ako ng tikbalang na makarating sa aming bahay. Bago po natin tapusin ang bidyong ito, ay gusto ko lang pong ipakilala sa inyo ang channel ko. Ang pangalan po ng ating channel ay Multo Moments.